At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang isa na namang kwento na pinamagatang Kaharian ng Kapre. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Kumusta na kayo, mga apo? Eto na naman ang Lola Sela ninyo. Ang ikukwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang dalaga na naibigan ng Supremo ng mga Kapre. Subalit, tumanggi ito dahil kung maaari ay ayaw niyang pasakop sa kapangyarihan ng kadiliman. Mga apo, diyan lang kayo at sisimulan ko na ang aking kwento. Ay, Impyang, nasan si Divina? Parang hindi ko pa napansin dito sa loob ng bahay. Ay naku, ikaw naman Nonoy. Parang hindi ka na nasanay dun sa anak natin. Mamaya pa papasok yun sa bahay. Nawiwili kasi siyang nakikipagkwentuhan dun sa mga katulad niyang kabataan sa harap ng tindahan ni Silvia. Ay, alam mo naman, laging maraming kabataan dun na nagkikwentuhan. Ay, naku, kailangan mapagsabihan siya. Dahil pangit sa isang dalaga ang umuwi ng gabing-gabi na. Ilang beses ko na siyang pinagsabihan. Nagsasawa na rin ako sa kanya eh. Naku, Impyang, huwag kang magsawa sa kapapangaral sa kanya. Baka mamaya mapariwara ang anak natin. Ayan na pala siya eh. Nandito na ang anak natin. Mano po, inay? Mano po, itay? Ay, kawan ka ng Diyos, anak. Ano ka ba naman, Divina? Ilang beses na kitang pinagsabihan na huwag ka nang lalabas ng bahay paggabi. Pero hindi mo naman ako pinapakinggan. Pasensya na po kayo, inay. Kasi, nakipagkwentuhan lang naman ako sa mga kaibigan ko. Ano ba yung katwiran mo, anak? May araw na pwede naman kayong magkwentuhan ng mga kaibigan mo. Bakit sa gabi pa? Sana naman, pakinggan mo ang mga bilin ko sa'yo. Hoy, Divina, sundin mo ang sinasabi ng inay mo, ha? Baka magaya ka doon sa anak ni Andoy. Bigla na lamang nawala. At hanggang ngayon ay hindi pa nila nakikita. At hindi alam kung anong nangyari sa kanya. At ang hinala nila, nadukot ng kapre. Oh, ano? Kapre? Oo, ikaw ha. Huwag ka nang lumabas ng bahay kapag gabi na. Naintindihan mo? Ano? Kapre? Bakit? Totoo ba ang kwentong yan? Mayroon ba talagang kapre, Divina? Yan nga ang sinabi ni inay sa akin eh. Yung anak daw ni Mang Andoy na si Julita ay pinaghihinala ang dinukot ng kapre. Ano? Naniwala ka naman kaagad sa sinabi nila. Naku, palagay ko, pananakot lang nila yun sa'yo para hindi ka na lumabas ng gabi. Ha? Hindi ka naniniwala na totoo ang kapre? Naku, kailanman ay hindi ako naniniwala sa kapre na yan. Makabago na ang teknolohiya ngayon. Dapat hindi na tayo nagpapaniwala pa sa mga ganyang kwento. Ewan ko ba? Pero parang totoo yung kwento nila inay at itay sa akin. Tulad ng sinabi ko, tinatakot ka lang nila para hindi ka nalalabas ng gabi. Oh, paano yan? Di ka makakadalo mamaya sa birthday ni Andrea. Marami pa namang darating na bisita galing lungsod.
Yung mga pinsan niyang binata, magsisidatingan mamaya. Di bali, sasabihin ko na lang kay Andrea na hindi ka pinayagan ng mga magulang mong lumabas. Ha? Kwan, gagawan ko ng paraan para makadalo ako. Mabuti naman at nakadalo ka, Divina. Ipapakilala ko nga pala sa iyo ang pinsan kong si Andrea na galing lungsod. Si Cyrus. Cyrus, si Divina. Kamusta ka na, Divina? Ikinagagala kitang makilala. May kaibigan palang napagaganda ang pinsan ko si Andrea. Ang gwapo ng lalaking ito. Napakaamo ng kanyang mukha. Halika, Divina. Sayo tayo. Ha? Oo, sige. Sayaw tayo, ha? Mabuti na lang at dumalo ko. Kung hindi kita nakilala, Divina. Siya nga pala. Andito ba yung kasintahan mo? Baka magalit siya dahil isinayaw kita. Divina, kanina pa tayo nagsasayaw pero hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Kasama mo ang kasintahan mo ngayon? Baka magalit siya dahil sinasayaw kita. Ha? Kwan, wala pa akong kasintahan. Ganun ba? Pareho lang pala tayo. Wala pa rin akong kasintahan hanggang ngayon eh. Ha? Kung magtatapat siya ng pag-ibig sa akin, hindi ko na patatagalin. Sasagutin ko na siya kaagad. Cyrus, kanina pa kita hinahanap. Nandito ka lang pala. Sino siya? Siya si Divina. Bagong kakilala ko. Ganun ba? Halika sandali. Isayaw mo ako. Tapos magpakuha tayo ng litrato dun sa photographer. Halika na! Sandali! Halika na! Sino kayang babaeng yun na humila kay Cyrus? Sino? Mabuti pa. Uwi na lang ito. Wala na akong ganang magkihalubilo sa nga bisita ni Andrea. Ano kaya tong istorbo na to? Napuyat ako kagabi. Makabangon na nga. Sandali lang! Nandyan na! Magandang araw sa'yo, Ada. Pasensya ka na. Alam kong inaantok ka pa. Dahil madaling araw na tayo tumigil na nagsayawan. Ikaw pala, Cyrus. Halika! Pumasok ka. Pasensya ka na, hat. Nagkalat dito sa bahay. Hindi pa kasi ako nakapagligpit eh. Okay lang yan, Ada. Sige. Maupo ka muna at maghahanda ako ng mainom. Huwag na. Ano Huwag bang ka gusto lang- mo? Kape o gatas? Huwag ka na mag-abala. O beer? Katatapos lang namin nagagahan sa bahay ni pinsan kong Andrea. Ganun ba? Oo. Bakit ka napasugod? May kasalanan ba ako sa'yo? Naku, wala naman. Kasi yung pinakilala mo sa akin kagabi, si Divina. Bakit hindi ko na siya nakita nang bumalik ako pagkatapos namin magpa-picture ni Marina. Kaya
pasasama sana ako sa iyo na dumalo sa bahay nila para makausap ko bago kami na lumuwas ng lungsod. Ha? Ganun ba? Oo. Sandali lang ha. At magbibihis lang ako at sasamahan kita sa bahay nila Divina. Ay, nako. Naghanda na ba yung fish pan para sa paglalagay ng fingerlings bukas? Oo, Impiang. Nasabihan ko na yung mga kaibigan natin na tutulong bukas. Bayanihan na naman. Kaya kailangang masasarap na pagkain ng ihanda natin para sa kanila. Oo, Nonoy. Nakakahiya naman kung hindi sila masarapan sa ipapakain natin sa kanila. Baka hindi na sila makakaulit pa. Ha? Nonoy, sandali lang. O bakit? Bakit nalaki ang mga mata mo, Impiang? Ano bang nakita mo? Tumingala ka. Tignan mo ang langit. Tignan mo. Bakit? Ano bang meron sa langit? Ha? Oo nga. Nagkulay dugo. At napakakapal na usok. Nonoy, Ay. palatandaan yan. Nasasalakay ang mga kapre. Naku, Impiang. Kailangang makauwi na tayo. Kailangang mapaghandaan natin kaagad ang pagsalaki ng mga kapre. Sige, Nonoy. Tayo na. Ikaw pala, Cyrus. Bakit ka nagpunta rito? Mamaya, magalit sa akin yung kasintahan mo. Ha? Anong kasintahan na sinasabi mo? Sino bang nagsabi sa'yo na may kasintahan na ako? Di ba kasintahan mo yung humila sa'yo habang nagsasayaw tayo? At inilayo ka niya sa akin. Ano? Nako, si Marina yun. Pinsan namin ni Andya yun. Hindi ko siya kasintahan. Ha? Kasi... Divina, nagpasama ako kay Ada na pumunta dito sa bahay ninyo. Kasi yayayaan kita sa nang mamasyal sa bayan. Ha? Bakit mo ako yayayain? Anong meron sa bayan? Wala, gusto lang kitang yayain mamasyal. Kung pwede. Sige. Payag ako. Divina! Divina, anak! Nasaan Divina! ka? Divina! Huwag kang lalabas ng bahay. Huwag, anak! Sila inay at itay. Pasensya ka na, Cyrus, ha? Nahiya tuloy ako sa'yo. Parang pinalayas tayo ng mga magulang ni Divina. Walang naman yun, Ada. Sobrang paniniwala nila kasi sa kapre. At ang sabi, parating na lang sila. Ang gagawin pa ba naniniwala pa rin sila sa kapre na yan? Ganito ba talaga sa probinsya? Lagi ring sinasabi yan sa amin, ng aming mga lolo at lola. Sabi nila, may mga sumasalakay daw ng mga kapre noong mga kapanuhunan nila. Naku, noon yun. Pero, meron pa ba hanggang ngayon ang kapre na yan? At para sa akin, katang isip lamang yan Panakot lang ng mga ninuno natin sa mga batang pasaway. Ikaw, naniniwala ka ba sa kapre? Ewan ko ba? Nagdadalawang isip pa ako Dahil hindi pa naman ako nakakakita ng kapre. Yan lang nga sinasabi ko
Bakit mo paniniwalaan ang hindi mo pa nakikita? Alam mo, Cyrus, may mga bagay na hindi nakikita, pero totoo. Tulad ng sinasabi nilang China. Meron ba talagang China? Isamantalang hindi ka pa nakakarating doon? Pero naniniwala tayo na merong China, hindi ba? Oo, pero ibang usapan na yan. Kaya, Ada, bakit ang daming tao sa bahay nila pinsan mo, Andrea? Anong nangyari dito? Ha? Ha? Bakit po? Anong nangyari dito? Si Andrea, dinukot ng kapre. Ano? Divina, may kumakatok. Silipin mo muna bago mo buksan. Baka kapre yan, anak. Opo, inay. Sino yan? Ako ito, Divina. Si Ada. Sandali lang. Oh, halika. Pumasok ka kaagad at isasarado natin kaagad ang pinto. Salamat, Divina. Oh, anong balita? Bakit napasugod ka? Divina, si Andrea, dinukot daw ng kapre kagabi. Dodoy, ano yung ginagawa mo? Nagdidigdig ako ng sili at ilalagay ko sa bulak at ipapatuyo. Ito ang sisindihan natin kung sasalakay ang mga kapre. Ay, alam mo ba, kinakabahan ako. 7 taong gulang pa lamang ako nung huling sumalakay ang mga kapre. At pilit akong inagaw kay inay. Subalit hindi pumayag ang inay. Itinakas niya ako at hindi nagtagumpay ang kapre na yon. Ako rin. Itong peklat ko sa likod, kagagawa nito ng kapre. Ibinauna niya ang kuko sa likod ko. At agmanasanan niya akong ilagay sa sako, pero nataga ni itay ng itak. Kung hindi, baka namatay na sana ako noon pa. Pero ang pinangangambahan ko, baka marami na ang sasalakay na kapre ngayon. Kaya kailangang paghandaan natin sila para madali silang magapi. Kaya bukas ng umaga ay libutin natin ang mga kanayon natin para sabihan silang tulungan ako na maghanda ng sandata laban sa mga kapre. Oo, Nonoy. Isasama ko rin si Divina para may kasama akong maglibot. Dilim naman ng paligid. Hindi ko na matanaw ang bahay nila, Ada. Ano yan? Parang may malaking nilalang sa tapat ka. Ha? Ito bang sinasabi nilang kapre? Ito ba?
Ano kaya ang mangyayari kay Cyrus? Magilim naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kaharian ng Kapre, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.